Madagascar, kilala sa mga makapigil hiningang tanawin, white sand beaches, iba't ibang klase ng hayop at ang iconic na kahoy na tinatawag na baobab. Pero sa kabila ng ganda nito, ang isla ay dumaranas ngayon ng napakatinding krisis. The island of Madagascar is on the brink of a humanitarian disaster. People have been forced to eat sand to survive. Milyon-milyon ang kumakalam ang sikmura dahil sa gutom. Walang makain at maiinom. Wala kasing naaani sa kanilang lupa at ang kanilang mga ilog ay tuyo na. Sa sobrang gutom, marami ang kumakain na lang ng balang at dahon ng cactus. At ang iba ay kumakain na ng lupa para lamang maibsan ang gutom. Ganito katindi ang nararanasan ng mga Madagascan. Ang bansa ay pangsampurin sa pinakamahirap na bansa sa mundo noong 2022. Paano ba humantong sa ganitong sitwasyon ang Madagascar? Ang Madagascar ay pang-apat sa pinakamalaking isla sa mundo. Meron itong natatanging ecosystem kung saan matatagpuan ang mga hayop at halaman na hindi mo makikita kahit saan. Pero sa kabila ng tila mayamang kalikasan, ayon sa Global Finance, pang-10 ang Madagascar sa pinakamahirap na bansa sa mundo noong 2022. At ang mas nakaramdam ng kahirapan at humaharap ngayon ng matinding krisis ay ang Southern Madagascar. Sila ay nagkukulang sa pagkain at malinis na inumin. Ayon sa World Food Program, nasa 1.64 million katao sa Madagascar ang nagugutom at nangangailangan ng tulong. Ito ang Mandrari River, pero ang tubig nito ay natuyo na. Ganito ang sitwasyon ng karamihan sa mga ilog sa Southern Madagascar. Tuyo na rin ang Minarandra River at Mananbovo River. Ang mga ilog na ito ang siyang pinagkukunan ng tubig ng mga residente para sa kanilang mga hayop at pananim, pero ngayon ay ubos na. At ang mas nakakabahala pa dito, wala nang malinis na maiinom ang mga mamamayan. Kaya naman marami ang naghuhukay sa mga tuyong ilog para lamang may mainom. Kahit marumi ay tinitiis na lamang nila para lamang maibsan ang kanilang uhaw. Nagkukulang rin sa pagkain ang bansa. Ang sabi ng iba, kapag marunong kang magtanim, kailanman ay hindi ka magugutom. Pero sa kaso ng mga Madagascan, napakahirap magtanim sa kanilang lupa. So wala talaga silang aanihin dahil wala silang itinanim. At yun nga ang matinding krisis na magpahanggang ngayon ay kinakaharap ng mga Madagascan, lalo na ng mga magsasakang umaasa sa biyaya ng lupa. Sa ibang lugar ay nakakaani pa ng kamote, pero may mga lugar na halos wala ng pananim na tumutubo, kaya ang mga tao ay natutong kumain ng locust o balang. Ang mga dahon at bunga ng cactus na karaniwang pagkain ng mga alagang hayop ay pinagtsatsagaan na rin, magkalaman lang ang tiyan. At meron pang iba na mas matindi ang tinitiis kainin para mapawi lang ang gutom. Naranasan na kasi nila ang matinding tagtuyot noong 1990s kung saan marami ang namatay dahil sa gutom. Kaya naman natutunan nilang kumain ng lupa o white clay na inihahalo sa bunga ng sampalok. Survival soil nga kung ito'y tawagin. Inihahalo ito sa bunga para mabawasan ang acidic o maasim na lasa ng sampalok para kanilang makain. Sa katunayan, ang Madagascar ay nakakuha ng pangatlo sa may pinakamataas na score sa Global Hunger Index 2022. Ibig sabihin, napakarami talagang gutom sa kanila. Bakit ba ito nangyayari? Ang lahat ng nangyayari ngayon sa Madagascar ay dahil lamang kulang sila sa ulan. Ang bansa ay kadalasang nakakaranas ng tag-init tuwing May hanggang October at ang tag-ulan naman ay magsisimula sa November. Pero dahil sa climate change ay nagambala ang cycle na ito. Sa loob ng ilang dekada ang tag-init ay naging mas matagal at mahirap. Pagdating ng 2016, 75% ang ibinaba ng pag-ulan. Nagresulta ito sa pagkawala ng 95% ng pananim. Hindi kasi nabubuhay ang kanilang tanim dahil walang ulan. At nitong mga nakaraang 3 taon ay nakaranas ang bansa ng pinakamatinding tagtuyot. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsituyuan na ang mga ilog. Nakadagdag pa sa problema ang COVID-19 pandemic, kung kaya't patuloy ang naging banta sa supply ng pagkain. Ayon pa sa World Food Program, ang bansa ang natatanging lugar sa mundo kung saan ang dahilan sa
matitinding gutom ay climate change at hindi labanan. Kaya kung hindi daw ito malulunasan, ang Madagascar ay maaaring maging world's first climate change famine. Pero alam mo ba, ayon sa ulat ng Global Carbon Project, mas mababa pa sa 0.01% lamang ang kontribusyon ng Madagascar sa carbon dioxide emissions. Pero isa sila sa dumadanas ng matinding pinsala nito. Speaking of carbon emissions, alam mo ba, nagalit rin noon si dating Pangulong Duterte sa United Nations at pinangalanan pa niyang hipokrito at stupid ang mayayamang bansa dahil sa ibinubuga nilang carbon emission. Itong United Nations and industrialized countries are really hypocrites. Kung gusto niyo pong malaman ang kwento nito, ilalagay po namin ang link sa description at comment section. Bukod sa climate change, ayon naman sa ibang eksperto, ang iba pang dahilan ng krisis ay dahil sa matinding kahirapan, kapabayaan ng pamahalaan, mahinang klase ng infrastruktura at ang likas na pabago-bagong kondisyon ng klima. Dahil sa nangyayari sa Madagascar, ang kanilang gobyerno ay gumagawa ng paraan para masolusyonan ang napakalaking problemang ito ng bansa. Ayon kay Soja Lahimaro, governor ng Androy Region, may mga plano na ang gobyerno para magpagawa ng kalsada at malalaking water pipes, pero wala pang katiyakan kung kailan ito maipapatupad. May mga social protection programs din ang gobyerno na ipinatupad noong 2015, pero ang inilala ang gastos ay mababa pa rin, 0.3% lamang ng GDP, kumpara sa average 1.2% sa Sub-Saharan Africa. Kaya naman ang World Food Program ay naghatid rin ng tulong hindi lamang sa pamamagitan ng mga food aid kundi pati na rin sa mga programang tutulong sa mga magsasaka gaya ng microinsurance, alternatibong pananim at training. Maging ang World Bank ay naghahatid din ng tulong. Ang kanilang programang FIA Vota na ang ibig sabihin ay recovery na nagbibigay ng cash o stimulus funds ay nakatulong na sa 430,000 Madagascans. Ang Tuseke Vonje Ain o Life Saving Support naman ay inilunsad noong 2021 para tulungan ang karagdagang 320,000 Madagascans. Ikaw ka-awesome, anong masasabi mo sa nangyayari ngayon sa Madagascar? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. This is your Ate O from All Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!